Hi! Welcome sa ating series, How to Become a Developer. Sa last episode, pinag-usapan natin yung choose your direction. Mamimili ka kung gusto mo maging full stack developer, or gusto mo maging software developer, or WordPress professional developer, or iba pa. Kapag nakapag-decide ka na kung ano yung pipiliin mo for your tech industry, ngayon naman, napag-uusapan natin ay where to start. Now, the next question is, saan ka magsisimula? No, napakarami na pwede natin pagsimulan, napakarami na makikita natin sa YouTube, sa Facebook, no, and sa TikTok, ang daming mga nagsasabi saan daw mas maganda magsimula. At may nagsasabi rin na pwede natin gamitin agad si AI, si ChatGPT, si Gemini at iba pang mga AI para tulungan tayo sa ating sariling pag-aaral, which is maganda at tama rin naman. Kaya lang, sadly, yung iba ay hindi pa rin natututo o sabihin na natin hindi natatapos. Excited sa simula, ang galing mag-code, ang galing mag-program, gumagawa pa nga minsan ng post sa Facebook, pinapakita yung kanyang code. Pero later on ay nagiging mabagal na yung learning hanggang sa tumitigil na. At yun nga, ang nakakalungkot, tumitigil na, humihinto na. Meron nga ako naririnig na ibang influencer na na-burnout na sila, no? Ayaw na nila mag-code, no? Magbi-business man na lang daw sila, ayaw na nila ng gumawa pa or sabihin na natin mag-aral ng manual coding kasi nandiyan na si AI. Well, ang negative thing kasi kay AI, which is maganda naman talaga si AI, gumagamit ako ng AI, I am a pro AI user, gumagamit ako ng AI sa akin mismong sa aking development ng mga programs na ginagawa ko and website. Ang negative sa kanya is hindi ka matututo using AI. Kahit turuan ka ni AI, ang iyong memory limited. So gagamitin mo lagi si AI, aasa ka sa kanya, magta-type ka lagi, hindi ka mabubuhay ng walang AI, hindi mo ka magagawa program mo ng walang AI dahil sa totoo lang, hindi ka marunong. Kaya umaasa ka kay AI. So sa aking style, at sa style natin dito sa Learn Technology Today, ginagamit natin si AI to help us code, no, write the code, but not do the actual development. Ang actual development, ginagawa yan ng developer. Yung code, binibigay kay AI para ayusin niya yung code at ibigay sa iyo yung tamang code na kailangan mo for your development. So, kung magsisimula ka with AI, malamang magiging dependent ka kay AI. At kung gagastos ka ng maraming token para kay AI, ganyan na yung buhay mo hanggang sa tumagal ang panahon, lumampas ang panahon, asa ka na kay AI. At in reality, sadly, wala kang talent in regards to coding and even pagiging developer. So, mahirapan ka maghanap ng work. While, kung matututunan mo ito from the basic, which is yan yung sinasabi natin, yung dapat mong pagsimulan, where to start, dapat mag-start ka sa basics talaga, sa foundational. Like let's for example, sa web development, you have to understand ano ba yung HTML, para saan ba yung ginagamit, bakit ba yung tinatawag na language of the web, no? Paano ba siya ni-structure, ganun din ang CSS, ano ba yung trabaho niyan, JavaScript, ano ba yung kanyang purpose, no? Pagdating sa website, ganun din ang mga backend, Laravel, Node.js, kailangan mo masundan yan unti-unti, daanan yan unti-unti para makuha mo yung whole picture. No, makuha mo yung buong development. Yan yung tinatawag nating web development process. No, hindi yung instant type type ka lang sa keyboard, please create with me a website, modern, ganyan. Please include login system, etc., dashboard, etc. Pagkatapos mo ipindutin, enter mo lang kay Claude, lalabas na yung website. Ganun na, meron ka na login, tapos na. Ano natutunan mo doon? Wala. No? Wala kang talent, wala kang skill pag yan ang ginamit mo. But if you want to become a real developer, simulan mo sa basics. No? Kailangan maintindihan mo yung kung ano yung ginagamit, kung kailan sila ginagamit, bakit sila gagamitin, at para saan sila ilalagay, at yun ang magiging purpose nila. Without understanding the whole process, kasi buong process yan kaya nga tinawag na web development, software development, may involved na process dyan. Pag hindi mo yan alam sa interview pa lang, kasi ngayon
Yung resume, nadadaya yan. Paggawa mo lang kay AI yung resume mo, ang pogi-pogi mo na, ang ganda-ganda mo na sa resume mo. Pagdating sa interview, bagsak ka. Bakit? Wala ka talagang alam. No? Si AI lang ang iyong inasahan. At hindi ka i-hire dahil lang magaling ka mag-prompt. No? Yung iba nga, nakakalungkot, tinatawag nila yung sarili nila na developer, software engineer, AI engineer. Malupit, AI engineer pa ang tawag pero prompting lang ang ginagawa. Hopefully, hindi ka maging ganon. No? Hindi ganyan yung developer na i-hire today at in the future. Kasi kung madali lang, prompt lang pala, bakit hindi pa gawin na lang ng mga tao mismo sa kumpanya na, bakit pa sila mag-hire ng isang katulad mo kung prompt engineer ka lang pala? No, pa-type-type lang. Bakit ka nila i-hire? Marunong naman sila noon. Diba? Mas alam pa nga nila yung business nila kaysa sa'yo. Mas alam nila yung kailangan nila. So, magko-Claude AI na lang sila. And then, hindi ka na kailangan. But they will hire you because may talent at skills ka sa pagdidebug, sa paghahanap ng problem doon sa kanilang system. Yan ang hindi kaya ni AI, ang hanapin ng problem. Kasi ang nakikita niya is yung code, problema sa code. Pero yung problema ng user sa paggamit ng website, gumagana si website, kaya lang nahihirapan sila sa navigation, nahihirapan sila sa system, sa mga nakikita nila sa UI. Hindi kaya ni AI yan. Hindi kaya ni AI i-redesign yung nakikita ng user sapagkat walang mata si AI. Hindi kagaya natin, mga tao, mga user, kita natin, ang ganda ng website, ang dali pindutin, ang dali ayusin. Pag kinlik mo, gumagana agad. Hindi kaya ni AI yan. At yan yung hinahanap ng mga developer. No, yung nagsosolve ng problem sa system. Yung paggawa ng system, mabilis lang yan using AI. Pero doon sa mga, yung tinatawag nating editing the system, yung tinatawag nating redesigning the system, yung redesign, hindi kaya ni AI yan. Hindi niya kasi nakikita kung ano yung nakikita ng tao. So if you want to become a real developer, ito yung step 2. Find the correct foundation. So mahalaga na tama yung iyong foundation. Tama yung iyong simula. Kasi pag mali ang simula mo, mali na rin ang dulo. Ganun lang naman kasimple yan. At yun ngayon, overwhelming nga ngayon yung mga tutorials, influencer, ang dami ng mga post about dyan, vlogs, napakadami na. No? Malilito ka talaga. So you have to find your way na makakita ka ng guide na kung saan ay maikli lang yung guide. Hindi naman kailangan sobrang dami. Hindi naman kailangan sobrang detalyado. Kasi ngayon may AI na eh. You don't need to, kumbaga, isa-isahin pa yung mga nitty and greedy ng mga programming languages. Hindi mo kailangan isa-isahin yun. Hindi mo kailangan intindihin paano sabihin na natin, nagpo-process yung computer. Hindi mo kailangan intindihin yun. Ang kailangan mo lang is yung foundation. Paano siya gumagana, kailan siya ginagamit, at paano mo siya gagamitin. No, kasi gagawa ka ng project so gagamitin mo siya. So, papasok na dyan yung pag-practice. Alright? So, all you can do right now is research. Kung halimbawa ay full stack web development ang gusto mo, i-research mo yung roadmap na sa tingin mo, maikli lang. Huwag yung mahaba kasi mapapagod ka dyan. Mauubusan ka ng power dyan hanggang sasabihin mo, ayoko na. Nakakapagod, no, mababurnout ka. So I would suggest maghanap ka ng medyo concise lang, no, na roadmap, and then doon ka mag-start, no? At kung gusto mo naman, i-try mo yung aming roadmap. We have our own roadmap dito sa Learn Technology Today. Makikita niyo sa ating website sa learntechnologytoday.net. Okay? So we can help you with that. May free course din tayo. So you have to find the first step. You have to do and take that first step para makapagsimula ka na, and wag mo masyadong laliman. Hindi mo kailangan mag-memorize, hindi mo kailangan pahirapan yung sarili mo. Maintindihan mo lang kung para saan siya at paano mo gamitin para makagawa ka ng projects for your client. So, yun lamang po for now. I hope may natutunan kayo at ipursu nyo po yan sapagkat nandyan po talaga ang ating future. So, web development, software engineering, yan po talaga ang magdadala sa atin sa mas magandang kalagayan in the future. Hindi lang prompt engineer, no? Prompt, hindi lang puro type lang, AI, hindi po lang ganun, no? Kundi isang totoong developer. Until next time, magkita tayo sa ating episode 3 ng How to Become a Real Developer dito sa Learn Technology Today. Bye-bye po.